You're not pregnant, are you? At last, my family is complete. Sana ito nang simula ng pagbabago. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Pepe? Lalo na't kalalabas lang ng bago mo ng Bella. Huwag naman sana mangyari, pero alam mo namang kamatayan ang sasalubong sa'yo sa Pilipinas. Sana sa aming pag-alis, may magawa mo akong patawarin. Kahit anong galit ko. Hindi ko makalimutan na pinasaya mo ako ng sobra sa pagtira mo dito. Pepe. Kuya? Teka, Inay. Na paano to? Sino may gawa niyan? Pinaglakad siya mula Santa Cruz hanggang Calamba dahil sa paggamit ng pangalang Rolando sa sedula. Suktulan na talagang pagmamalupit nilang mga hayop sila. Tama na, Pepe. Pinagpapasalamat ko na lamang at nalampasan ko yun. Naririto ako ngayon, kasama ka. Huwag kang mag-alala, matibay yata ito. Kayo, Kuya, kamusta? Palos. Mabuti pa sa inay. Matibay. Kami. Ay sa Palos. Ang totoo nga niyan, nang malaman nila Padre Llanes at Padre Amado na sa Hong Kong ka, minabuti nilang ipatapong kami sa hulo. Ang mga kaibigan nating propagandista, ipinuslit kami nang palipat kami ng barko. At si Itay naman, masumundo rin sa kanya. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, nak. Hayaan mo kaming makisalo sa iyong pinaglalaban. Salamat, Tay. At hindi lang kami nakikisalo sa'yo. Kahit na pinagbabawal, marami pa rin nakapuslit ng El Filibusterismo. Bali-balita, maraming napukaw sa nobela mo. Nakakataba naman ang puso na gano'n na naging pagtanggap nila sa El Filibusterismo. Sulit ang lahat ng pagod ko't sakripisyo para lang malimbag yan. At bawing-bawi din ang lahat ng taong ako'y mag-isa't nangungulila. Dahil nandito na kayo. Maraming salamat po. Nay, natatakot ako. Baka di ko kaya nito. Pwes, kayanin mo. Kailangan mo maging matatag. Hindi para sa'yo, akong kanino man, kundi para sa magiging anak mo. Isipin mo na lang na ngayon, may mas mamahalin ka na kaysa sa kanya. Punyeta talaga. Pinagbawal na ang LPD.
marami pa rin nakabasa at nakakuha ng pagpupuri. Pwes, kung sa tingin ni Pepe, na siya lang ang kayang gumawa ng kontrobersya, ibahin niya ako. Eduardo, huwag ka na makipagkompetensya sa isang naglalakad na bangkay. Maging tanyag man siya, sira na ang buhay niya. Hindi na siya makakatapak sa lupang sinilangan. At maging ang pamilya niyang walang kwenta, hindi na rin makakabalik. Mga Monteverde na nag-ahari sa lupain nila. Hoy, bilis-bilisan ninyo! Bakit ang tatagal nyo, ha? Babagal nyo, ha? Ikaw, hoy! Huwag ka babagal, ha? Bilisan mo! Pag ikaw hindi umabot sa takda kung ani, malalagot ka sa akin! Bilis! Hoy, kayo! Patagal nyo, ha? Peste! Peste Indio! Padre, kaya aga-agay nangungunsumi kayo. Paano hindi ka mabubwisit? May panibagong nobela na naman ang pilibusterong Indio na yun. Talagang walang kadala-dala ang Indyong yun, ano? Milya-milya na ang layo dito sa ating bayan pero nakagagawa pa rin ng gulo. Sana hindi na pinalis ng bansang yan. Pihado naman ako, Padre, na babalik at babalik dito ang taong yan. Naririto ang kanyang pamilya. At sa oras na tumungtong siya sa lupaing ito, aarestuhin agad-agad siya ng mga Guardia Civil. Naturingan pa naman siyang isang doktor. Imbis na lunas ang kanyang dala, kaguluhan. Saan man siya naroon ngayon, sana mabulok na siya doon. Indio. Oh, kayo mga Indio tamad! Kaya babagal kumilos! Benchito! Yung mga banda rito hindi na magmamagalaw! Hoy, kayo! Halika nga dito! Halika dito! Yung nakaubad, halika! Pitin mo ang mga yan at ang madala! Halika! Doon ka! Kanina ka pa doon, ha? Indio na yan! Ha? Walang pag-asa itong mga Indio na ito. Dahil sa katamaran. Mga bobo, wala mga pinag-aralan. Ano pang aasahan ninyo, Padre? How is she, Doctor? Huwag kayong mag-alala. Ligtas pa rin ang sanggol. Ngunit si Lenore, kailangan niyang kumain at matulog na maayos para mapabilis ang kanyang paggaling. Wag ka mag-aalala, Doktor. Aalagaan namin siya mabuti. Sasamahan na kayo ni Tianggoy palabas.
dadalang tao daw si Lenore. Hindi ko pa nga siya nakakalimutan. Pepe, kung ako sa'yo, kalimutan mo na nakaraan. Wala na akong kabago din eh. Wala ka na magagawa. Isipin mo, Pepe, ng anak ni Lenore at ang lahat ng batang bahagi ng susunod na relasyon, eh parang anak na rin natin. Ibubuhos natin ang lahat ng atensyon natin para sa pagbabago ng Pilipinas. Ang kalayaan ng ating bayan, ang kalayaan ng Pilipinas, yun lang ipamamana natin sa kanila. At kailangan mo rin malaman, Pepe, na marami nang nabubuong kilusan sa iba't ibang pandig na kapuluan. Mga revolusyonaryo nang handa lumaban para sa kalayaan. Lahat nagkakaisa sa iisang layuning mapabagsak na ang paghari-harian ng mga Kastila sa bansa natin. Hindi para sa wala ang mga sinulat mo, Pepe. Kung alam mo lang, kung gaano kalaking impluwensyang nagawa mo sa mga sinusulat mo para mapuko ang damdamin nila para lumaban. Pero mali, kuya. Hindi pakikipaglaban ang hangarin ko. At ayoko na may masaktan pa alang-alang sa pagbabago. Wala na rin magagawa ang mga sinasabi mo. Naririto ka. Wala doon. Hindi mo rin masisisi ang mga tao. Kung galit at karahasan ang sasagot nila. Matapos ang ilang taong paghihirap at pagtitiis. Tayo, ano yan? Maaari ko ba mabasa? Kuya. La Solidaridad pala ito. Huwag mo nang basahin, anak. Iinit lang ulo mo. Isang mapangaraping revolusyonaryo na kulang sa aksyon. Duwag, makasarili at oportunista. Makabayan sa salita lamang at 10 sentimong tagapagligtas. Ganito palang tingin nila sa akin. Akala ko yung mga kaibigan ko sila, yung pala puro paninira ang ginagawa nila sa akin likuran. Pepe, tama na. Huwag mong dibdibin mga sinasabi nila. Alam natin kung anong totoo. Kuya, sinasabi mo lang yan dahil pamilya tayo. Pero paano yung mga walang alam? Kaya hindi mo rin masisisi tong kumag na deleting to eh. Paano mga naman magagamot ng isang pasyente kung ang gamot at doktor ay malayo sa kanya? Kailangan ko umuwi ng Pilipinas. Kailangan ko mapatunayan sa kanila na hindi lamang ako puro salita at kulang sa gawa. Anak, nilalagay mo sarili mo sa panganib kapag bumalik ka sa Pilipinas. Papatayin ka lang nila. Lahat naman tayo mamamatay, tay. Tsaka, huwag kayong mag-alala. Napag-aralan ko na yung bagong gobernador general na pumalit. Wala na si Wheeler. At mas liberal mag-isip si Despojal. Uwi ako sa Pilipinas sa lalong madaling panahon.
Magbago ka na ng isip mo, anak. Bago pa pumalaot ang barko pabalik ng Pilipinas. Dumito ka muna sa Hong Kong. Buo na ang aking isipan. Kailangan kong umuwi ng Pilipinas dahil nandun ang tunay na laban. At sa oras na tumungtong ako sa ating bansa, hindi na ako muli pang aalis. Hanggat hindi ko nakakamit ang tunay na pagbabago. Maghiwalay muna tayo, Ate Lucia. Sisisang na muna ang bahala sa'yo hanggat hindi tayo nakakasigurong ligtas ka. Oo, Pepe. Mag-iingat ka. Sige na. Nay, may tao po. Nay. Ito na ba ang pamangkin ko? Yung susang sa bebe mo. Halika, salubungin mo siya. Kapatid ko. Maligayang pagbabalik kapatid ko. Dito na ako sa isang. At ito na ang simula. Ito na ang simula ng pakikipaglaban natin sa mga praile para mabawi ang mga inagaw nila sa atin. Hindi na tayo magkakawatak-watak. Hindi na natin kailangan magtago. Nakakamit na natin ang hustisya. Akalaki mo na. Kamusta ka, Leoncio? At narito na naman pala ang Mercado Rizal sa Pilipinas. Mahina ang manok mo, Padre. Yang sa dispohol, nalulusot na ng ating mga kawal. Aba, naglalabas-masok sila ng ganun-ganun na lang? Paano naman ang ating sakahan at ang ating mga ari-arian? Huwag na tayo magtaka kung lulusubin na tayo ng mga Indio at pinagpipira-piraso na. Hindi ko mangyayari yan! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag na magtira-piraso tayo. Pagani na sa bato, hindi ako papayag. Kaya kayo.
Despot! Nasaan ang erehe at pilibusterong yan na nagpapanggap na tagapagligtas ng bayan? Huminahon kayo, Padre. Klaruhin natin. Sino ang tinutukoy niyong erehe y filibustero? Bakit hindi ba klaro sa ito mo kung sino ang erehe? Si Jose Portasio Mercado Rizal. Hindi mo kilala? Hindi klaro? Sa lahat ng bayan, klaro yan. Sa utak mo, hindi klaro. Pardonami, Padre. Wala akong maikakaso sa kanya. At wala akong maimbento na kaso sa kanya. Kaya nga kasi bobo ka. Wala kang maimbento. Gawan mo ng paraan kahit anong kaso, kasuhan mo siya. Yang Rizal na yan. Babalikan kita. Despol. Yo, Pepe, paglaki ko, gusto ko matulad sa'yo. Gusto ko maging matapang at manggamot. Kapag lahat yung mga pangarap mong yan, Leoncio. Basta mag-aaral ka mabuti, ha? Opo, Tio, Pepe. Handa ka na ba sa pagluwas mo sa Maynila, Pepe? Oo. Kakausapin ko agad ng Gobernador General. Dudulog ko sa kanyang illegal na pangaligtas na niya sa ating pamilya at sa iba pang pamilya dito sa Calamba. Mag-iingat ka. Kinusap na ako ng kilusan. Hinihintay ka na nila sa bahay sa Tondo. Sa kanila nga pagdating. Huwag kang magpapahuli, Pepe. Kapag may narinig ka na huni na parang ibon, malalaman mo sila na yun. Susunod. Susunod po? Leonor! Leonor! Carlo? Naku, si Pepe. Andito sa Pilipinas. Balita ko'y pinagkakaguluhan siya ng mga tao sa Bulacan, Nueva Ecija at Tarlac. Abay, kasunod na ang bayan dito sa Pangasinan. Babalik na siya. Dali lang, Leonor. Anong ginagawa mo? Abay, puntahan ko siya. Sandali. Kailangan ko siya makita. Hindi, Leonor. Sandali. Kailangan ko makita si Pepe. Hindi pwede, Leonor. Sa kalagayan mo yan. Hindi maaari, Leonor. Leonor? Sige. Mauna na ako, Leonor, para makapagpahinga ka na. Sige, Charles. Ingat, Carmen. Salamat. They said Carmen had some news. Anything you wish to share with me? Wala. Kinakamusta lang niya ako. At may nire-recommenda siyang comadrona para sa akin. Ito ang mga polyetos na nakuha sa mga rebelde. Kailangan na ito ay maipalabas natin na dala ni Pepe. Ano ba ang pangalan ng hotel na tinutuloy ni Pepe? Hotel de Oriente. Benchito.
gawan mo ng paraan na ikaw ay makapasok sa kanyang kwarto. Sa kwarto ni Pepe. At tiyakin mo na mga ampulyetas na ito ay malagay sa loob ng maleta ni Pepe. Sigurado ka ba na pagkatapos ng mga ito'y mahuhuli na si Pepe? Hindi lamang mahuhuli, makukulong pa. Yan. Tiyak yan. Pwes? Akong bahala dito, Padre. Nailipat na ang larangan ng labanan mula Madrid tungong Pilipinas. Kaya panahon na para magkaisang bayan. Kailangan natin ng bakad ngayon. Siguraduhin natin na walang mangyayari sa plano natin. Ito na yan! Tagumpay! Ito na yung bata! Akin! Ang lupaing ito! At walang sino man ang makakaagaw nito sa akin! Rizal, Andres Bonifacio.